Boruto 2 Blue Vortex Chapter 19 Full Review. Ito nga guys yung full version ng ating video nung nakaraan, kaya mas detalyado to at mas maganda. Sobrang ganda rin ng labanan dito guys, kaya sabay-sabay nating tignan. Huwag nating patagalin, pakipindot nga muna saglit ng like, then tara na. Chapter cover nga nito guys ay si Mowigika sa Matsuri at ang title nga ay Konohamaru-chan. Makikita nga natin sa unang panel dito si Araya na hawak nga yung chakra blade na ibinigay sa kanya ni Shinki. Ito nga guys ay isang flashback na nangyari sa nakaraan nung buhay pa nga or may malay pa si Shinki at hindi pa nagiging isang puno. Ito nga daw ay isang katana na may infused na chakra nitong si Shinki at kapag in-apply nga raw dito ni Araya yung kanyang wind style, magagawa nga raw niyang mamanipulate yung iron sand somewhat similar to how Shinki does. Nagkabiroon pa sila dito. Sigurado daw ba si Shinki na ibibigay niya ito kay Araya? Ngayong mawawalan na raw ng tsansang manalo si Shinki kay Araya kapag naglaban sila gamit yung espada na to. Pero sumagot nga si Shinki at sinabing, handicap na to guys, plus na. Partida kumbaga. Nakita rin dito guys yung obsession ni Shinki towards kay Gaara dahil sinasabi nga dito ni Araya na masyado nga raw focused at puro father na lang yung lumalabas sa bibig ni Shinki. Ano daw ba yung masama dito? Well, sinabi nga ni Araya na dapat din daw bigyan ng atensyon ni Gaara itong si Yodo. It seems guys na itong si Yodo nga ay may gusto or love interest nga itong si Shinki. Sumagot nga dito si Shinki at sinabing, ikaw rin naman, all you talk about is si Yodo. Ibig sabihin guys, parang interested nga itong si Araya towards naman kay Yodo. Similar to guys to how, kung paano yung relationship noon, yung love triangle sa pagitan ni Naruto, Sasuke at nitong si Sakura. Then matapos yan ay nag-proceed na nga tayo sa present moment na kung saan ginamit na nga dito nitong si Araya yung Lodestone Sand Sealing Blade upang iligtas si Mitsuki mula sa control ni Ryu gamit ang Iron Sand. Matapos yan ay sinabi nga niya dito na dapat daw mag-focus itong Konoha Ninjas sa opensa habang siya daw ang bahala itong si Araya sa Iron Sand ni Ryu. Nainis nga dito si Ryu dahil parang minamaliit nga siya dito, kaya naman umatake na nga siya, pero yung atake nga niya dito ay walang kwenta sa Lodestone Sand Sealing Blade nitong si Araya. Pero binigla nga niya dito ang lahat noong naglabas nga siya ng Iron Sand sa angle na hindi nga na-anticipate kaagad nitong si Araya. Pero mabuti na lang na agad siyang tinulungan ni Yodo gamit yung kanyang sensory abilities. Kaya nagawa pa rin niyang mapigilan itong Iron Sand. Sinabayan din ito ng Fire Style Fireball Jutsu nitong si Sarada na sinangga naman ni Ryu, ngunit hindi nga niya napansin kaagad na nasa likod na pala niya yung Senjutsu Snakes nitong si Mitsuki at dito nga ay nagawang magapos ng mga ahas ni Mitsuki itong katawan ni Ryu. Ngunit nakatakas pa rin itong si Ryu dahil dinimaterialize nga niya yung kanyang katawan o dinisipate at nag-anyong buhangin lang siya dito. Hindi nga alam ng Team 7 at itong mga ninja nung una kung saan magmamaterialize itong katawan ni Ryu. Pero buti na lang dito nga si Yodo kaya na-predict nga niya kung saan pwedeng magmaterialize itong katawan nitong si Ryu. Hey everyone, it's faint but at 2 o'clock I can hear sand grains rubbing together. I think that's where he is. Then dito nga ay ginamit ni Araya yung sand sealing blade at minanipula yung iron sand. Nagulat nga dito si Ryu dahil kaya din palang manipulahin itong si Araya yung iron sand. Then itong si Sage Mode Mitsuki nga ay umatake rin at nagawa nga nilang mapuruhan itong si Ryu dito. Sinundan naman ito ng malupet na Chidori nitong si Sarada. Naapektuhan nga itong si Ryu dito pero muling nga siyang nag-disintegrate into sand para makatakas. Matapos yan ay napunta nga tayo dito kay Konohamaru na kung saan nag-aaway nga silang dalawa dito ni Matsuri. Gusto lang naman kitang tawaging Konohamaru-chan. What's the big deal? I told you already, I don't like it. It doesn't feel right. Hindi nga daw gusto ni Konohamaru yung feeling kapag naririnig niyang tinatawag siyang Konohamaru-chan itong si Matsuri. Nagseselos nga siguro dito guys si Matsuri dahil bakit daw si Mowigi lang yung pwedeng tumawag dito kay Konohamaru na Konohamaru-chan. Napaka-selfish daw ni Konohamaru pero sumagot nga si Konohamaru na itong si Matsuri daw yung nagiging selfish dito. At dito nga ay magulo at hindi na sila nagkakaintindihan. Kaya dito nga ay nadala na talaga ng emosyon itong si Matsuri at sinakal na itong si Konohamaru gamit yung kanyang unknown ability na hindi nga natin alam kung ano yung tawag dito. Pero it seems na mukha nga itong wood style guys. Kung makikita nga kasi natin dito sa panel na to hindi naman siya mukhang earth style. Pinapanood nga dito ni Ada yung mga pangyayari. Ang issue nga daw nitong dalawa na to is hindi yung fact na ayaw ngang payagan ni Konohamaru na tawagin siyang Konohamaru-chan itong si Matsuri. Yung issue nga daw dito is yung ayaw nga raw payagan ni Konohamaru na magkaroon sila ng relasyon na mag-aalaw sa kanila na maging close enough
para tawagin siyang Konohamaru-chan itong si Matsuri. Medyo magulo intindihin pero iyaan mo sila maging magulo. So nagtanong nga dito si Koji kung ano na nga raw ba yung sitwasyon. Sumagot nga si Ada at sinabing nasa panganib nga raw si Konohamaru. He royally pissed off Matsuri and is about to get devoured. Delikado na guys. Then, what about Sarada and the others? Can they take down Ryu? Parang si Boruto guys yung nagtanong dito. Nang lalaban naman daw sa kasalukuyan itong si Sarada, Mitsuki at yung iba pa. Pero masyado mga araw maaga para malaman at mapredict yung magiging outcome ng labanang ito. Pero sa ngayon nga wala sila sa posisyon para tulungan si Konohamaru. Then dito nga yung nakikita natin gusto nang gumalaw talaga ni Boruto. Humawak na nga siya sa espada para mag-teleport sana. Pero pinigilan nga siya ni Kashin Koji. Nalipat naman tayo dito guys sa hideout ng mga Shinju. Andito nga si Hidari at Jura. Binanggit nga na dito yung understanding niya sa instinct at nature ng mga tao. In my opinion, life forms should obey their instincts to thrive towards the goal known as evolution. So tama, ganun kasi talaga mag-e-evolve at magsusurvive yung mga tao at mga animal at kahit anong mga bagay na nabuhay sa mundo. Pero medyo iba kasi guys yung nasaksihan ni Jura nung pumunta siya sa Konoha. Nasaksihan niya kasi dito yung concept na tinatawag ngang reasoning ng mga human beings. Itong reasoning nga daw yung nagpapababa ng survival instinct ng mga tao. Isang araw itong harmful na side effect ng pagkakaroon ng intelligence. Kasi guys, pwede ngang gamitin yung intelligence bilang pangontra sa instinct. Ito nga raw yung isa sa mga flaw ng humankind. Hindi daw tulad nilang mga divine tree o mga Shinju na mas naniniwala nga at nag-act base sa kanilang instincts. Pero hindi nga lang daw ito guys yung iisang harmful effect ng intelligence ng humankind. May isang konsepto pangaraw ng human emotions na nagbibigay nga ng matinding problema para sa kanilang mga Shinju. Ito nga yung tinatawag na love. So maaaring tinutukoy nga dito nitong si Jura, itong si Matsuri, na nagkaroon nga or naramdaman nga yung feeling of love towards kay Konohamaru. Na kung saan makikita natin na baliw talaga siya dito towards kay Konohamaru. My head is so full of thoughts of you. It's driving me batty. So pagkakalam ko guys, it's driving me crazy din yung translation nito. So talagang baliw talaga dito. First time nga lang guys maranasan itong si Matsuri yung ganitong klaseng feeling na parang rejected, heartbroken, etc. etc. Kaya napapatanong nga siya dito kung bakit nga raw ba niya ito nararamdaman. It is so painful. Hindi nga daw niya kayang kumalma. Kaya nga ang naging solusyon na dito ay yung kanyang instinct. Yung sinasabi kanina ni Jura na dahil nafe-feel nga niya dito o nitong si Matsuri na kapag kinain nga daw niya si Konohamaru, hindi na nga daw niya mararamdaman itong feelings na masakit nga sa loob niya. Then, bumalik nga tayo dito kay Jura na kung saan binanggit nga niya na itong Ino Shikacho nga daw, yung trio na to ay mga accomplished shinobi ng araw. Na even though mga bata pa ay mga veterano na yung galawan. Pero ang ikinagulat nga daw nitong si Jura ay yung fact na binigyan pa ring priority ng Ino Shikacho na iligtas itong si Himawari. Kahit alam nilang sobrang delikado ng desisyon na ito. Lalo na't kaya nga silang patayin ni Jura ng walang kahirap-hirap. Particularly Ino Jin guys. Napatay na nga sana kung hindi pa siya natulungan na ihil nitong si Himawari gamit yung chakra ni Kurama. Tinawag nga ni Jura na foolish yung mga gantong klaseng action, mga maling action na nagre-resulta ng pagkamatay. Pero ito nga raw guys ay caused by love derailing their thinking. Kaya napatanong nga dito itong si Hidari. So, what is this love thing? Isa nga raw ba itong disease? Itong term nga daw ito ay nakita o nabasa nitong si Jura sa mga libro. Pero hindi nga daw niya ito kayang mapin down dahil hindi pa nga niya ito na-experience. Pero at the very least nga guys, ito nga yung isa sa mga bagay na nagbibigay talaga sa kanila ng malaking problema sa kasalukuyan. Isang bagay na naging dahilan nga kung bakit napaka-dangerous nga nitong life forms na tinatawag ng humans. At mukhang gusto nga ring maintindihan nitong si Jura kung ano nga ba talaga yung konsepto na to at maramdaman yung konsepto na to at malagpasan at the same time. So sobrang boring, hindi ko alam. Balik na tayo sa labanan. Matapos ngang mawala ni Ryu at nag-dissipate, bigla nga siyang sumulpot sa ere. Akala nga nila dito nadali na nila itong si Ryu. Pero kinagulat nga nung lahat nung nilabas nga ni Ryu yung sobrang dami niyang claw grimes. Ginamit nga dito ni Mitsuki yung kanyang Sage Sneaks at gumamit din dito si Sarada ng Fire Style Phoenix Flower Jutsu. Pero hindi nga ito sapat dahil sobrang dami nga ng claw grimes na inilabas dito ni Ryu. To the point na si Yodo nga halos kinagat na dito. At hindi na nga siya talaga kayang tulungan sana dito ni Araya. At minalas pa nga dito si Araya guys dahil yung espada nga niya na na-stuck nga sa isang claw grime ay hinigop nga nitong si Ryu. Kaya wala na ngang pangontra itong si Araya
dito laban sa Iron Sand ni Ryu. Then sa last chapter nga ng panel na to, makikita nga natin dito si Konohamaru na parang totally sakal na sakal at madedevour na talaga nitong si Matsuri. Binanggit pa nga dito ni Matsuri yung katagang "Let's now become one, Konohamaru-chan." At dito na nga nagtatapos yung chapter 19 ng Boruto 2 Blue Vortex. So wala akong script dito guys, ninarate ko lang talaga kung ano yung nababasa ko sa ngayon. Opinion ko sa chapter guys, hindi ko alam. Okay naman siya, maraming action. Nakita natin nag-step up itong dalawang shinobi ng Hidden Sand. Gumalaw din naman dito si Sarada at Mitsuki. Pero mukhang nakukulangan pa tayo guys. Hindi pa natin nakakita na napupush itong dalawa sa limits nila. Kaya maaari guys na mga susunod na chapters siguro natin makita yung pag-push nila sa limits nila. At makita natin gamitin ni Sarada yung Mangekyo Sharingan. Hindi rin natin alam kung mapipilitang tumulong dito si Boruto dahil hindi niya na matitiis na hindi tulungan sina Sarada at Mitsuki. At syempre si Konohamaru na nasa panganib. So speaking of Konohamaru, sayang boy. Ba't di mo na lang kasi binembang? Arte-arte mo pa kasi masyado kang loyal. Hindi, joke lang. Hindi mo pa nakikita yan? Tignan mo. Laban na yan, pre. Kahit hindi tao yan. So, dahil wala kang katulong si Konohamaru dito, malaki yung chance na meron nga siyang power up na ipapakita sa atin sa susunod na chapter. Maybe Sage Mode, maybe gagamitin nga na yung Monkey King technique na similar nga guys nun sa jutsu ni Hiruzen, third Hokage. Or maybe hidden technique ng Sarutobi clan na hindi natin alam. So, yun lang naman para sa chapter na to guys. Hindi ko alam kung ano yung mga gagawin kong susunod na videos. Kita-kita lang tayo sa susunod. Andre Senpai out. Peace.